relihiyosong tao, kuminsan ng mga relihiyosong grupo ay sobrang nakatuon ang pansin doon sa langit na ipinapangako at darating pa, doon sa langit na ini-imagine na nasa mga ulap o lampas pa doon, the heaven that is in the next life and that which comes after the so-called end of time. Many religious orientations, people and groups can be so obsessed with the heaven that is yet to come that they miss the wonderful heaven that is now available. The wonderful heaven that is here and now, despite the world and in spite of what the world is filled of and filled with. They miss the wonderful heaven as it is because they are not paying attention to it. Ang ating pong pag-aaral, bibigyan natin ng pansin, the heaven in the mind. At hindi natin sabing heaven is in the mind dahil parang imagination lang yun na hindi totoo. Ang sinasabi natin, aside from the heaven that is yet to come, there is a heaven that God wants us to enjoy here and now, the heaven that can be in the mind. Heavenly Father, thank you for your love, for your care, for your goodness. May your truth set us free. May your truth enable us to enjoy all the wonderful things that you have prepared for us. And may we also be empowered by you to take all our responsibilities so we can extend heaven here on earth in many people's lives. Be our speaker, lead us unto greater knowledge of you. At ang dalangin namin, Panginoon, ang mga pagbubulay-bulay namin magbubunga sa kagandahang loob at sa kabutihan ng mga gawa namin, ayon na rin sa pagsunod namin sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Puspusin niyo kami at punuan ng mga kakulangan namin. Huwag kayong maging tagapagsalita, Panginoon. Walk in our midst. Pronounce your blessings and your teachings. Lift up only your name and bless your people. In the name of Jesus we pray. The heaven in the mind. Yan po ang laging iniisip ng marami, heaven as future. And where is that heaven? They say up there. Psalm 103 verse 11, for as high as the heavens are above the earth. Kaya nagiging parang masyadong physical ang tingin natin dyan sa taas. Nasaan yun? At kailan yun darating? When? And of course, most people who think of heaven will say, in the next life. Magtiis ka anak, may langit ang mga nagdusa dito sa lupa, darating din. Or after the end of time, whatever that means. 2 Peter 3 verses 12 to 13. As you look forward to the day of God and speed its coming, that they will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But in keeping with this promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness. And of course, a major Christian doctrine is to look forward to the heaven which is yet to come. When we talk about that heaven which is yet to come, especially when it comes to the point of view of many people and many religious orientations, people always ask how? How can we get there? And various prescriptions according to religious scholar are available. There are religious persuasions that say by works. Kailangan magpakahirap ka, magdusa ka at maging parang impyerno sa hirap ang buhay mo para sa susunod guminhawa ka. May mga gano'n nagtuturo. Siyempre naman, mayroong teaching na by grace. Bigay lang talaga yan, hindi mo yan dineserve, wala kang ginawa para matamo mo ang bagay na yan. And there are groups that will teach by special, hidden, and secret, very esoteric means. That you are initiated into mysteries and mysterious initiations and rites and ceremonies. And there are people that will say, ay, parang salad yan, by combination. May works, may grace, at saka mayroong mga secret, hidden rituals. This mysterious heaven that religion peddles has been abused and overused by religions. It is a sad fact of religiosity that when you look at the history of religions, heaven has been so abused so people could be comforted, could be entertained, persuaded, pressured, manipulated, drugged, exploited, afflicted, even killed or used. Hindi nabago sa ating pandinig na may mga nagtuturo na para pumatay ka, para sa iyong relihiyon, diretso kang pupunta sa paraiso.
Para mamatay ka, para sa iyong pananalig ay meron kang napakalaking gantimpala doon sa kabilang buhay. Habang ang ganyang mga katuruan ay mayroong reflections sa Bible, a very deep and important analysis and study is required before you even go to religious wars to kill or be killed in the name of God. Kaya ang mga pinakamadudugo at mga pinakamahihirap na mga labanan na nangyari sa kasaysayan ng tao, kadalasan ay relihiyoso ang dahilan. That religious wars have registered some of the most bloody, some of the most horrible wars that humanity has ever gotten into. Kaya nga nagagalit ang Panginoon doon sa mga religious teachers na irresponsable, na ang gusto lamang ay libangin ang mga tao upang kanilang mapagsamantalahan. Ang gusto lang ay makonvert ang mga tao para maging bala nila sa kanyon, pamparami sa kanilang statistics, pampuno ng mga silya sa kanilang mga bahay dalanginan. Matthew 23:15, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees," the Lord Jesus says, "you hypocrites. You travel over land and sea to win a single convert, and when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as you are." At sino ang kausap dito ng Panginoon? Yung mga teachers of the law, the teachers of the Bible. So maaring-maari pala na ang mga mangaral, nagtuturo, maging ng mga katuruan sa Biblia, ay maging dahilan pa ng kapahamakan ng kanilang mga naturuan. Na mabuti pa sanang di na lang nila narating at di nila nahipo at hindi nila naihawa sa kanilang mga religious bias, sa kanilang mga self-righteous doctrines, sa kanilang mga katuruan na sumisira sa tao, na ang tao ay nagiging mapaghusga sa kapwa, nagiging mayabang, at nagiging palaaway sa pangalan ng Diyos. Sabi niya, sumpain kayo mga guro. Hirap na hirap kayo na may mahikayat, at pag nadala nyo sa inyong pananalig, ay ginagawa nyong doble pa ang pagiging masama kesa sa inyo o kesa sa mga dati nilang mga kalagayan. It is a sad fact of history that organized and institutionalized religion usually claim franchise and exclusive access to this heaven. Yung heaven na pinag-uusapan na darating pa, pinag-aagaw-agawan ng mga relihiyon na sila lang ang may susi patungo dyan. Sila lang ang tunay. Sila lang ang tama. Wala nang ibang tama kundi sila lamang. Kaya kung paniniwalaan ninyo ang turo ng ganitong uri ng mga relihiyon, wala kayong ibang magagawang conclusion kundi hindi pala mahabagin ng Diyos, hindi pala maliligtas ang kirami-raming tao, konting-konti lamang kung susundin ninyo yung talagang katuruan nitong mga taong ito. Pero syempre, kung hindi ka magtuturo na ikaw lang ang tama, ano ang attraction mo? Kung hindi ka magtuturo na ikaw lang ang pinto patungo sa langit, ano ang magiging dahilan para ikaw ang piliin ng mga tao? Pero hindi po ganyan ang uri ng pagtuturo na pinairal ng Panginoon. Ang tinuturo niya, hindi lamang yung langit na darating pa na inaasam ng mga relihiyon, kundi yung langit na maabot kamay kahit na kanino. Because of the notion that there are people and there are groups that have exclusive franchise to heaven that is yet to come, the notion has given birth to nameless and boundless misguidance, deception, and abuse. That's why the Lord once more addresses these religious people, Matthew 23 verse 16, "Woe to you, blind guides." Mga bulag na taga-akay. At saan ba dadalhin ng bulag na taga-akay ang kanyang inaakay kundi pareho silang mahuhulog sa bangin? But yes, we believe of course that there is heaven that is yet to come. The Bible is very clear about that. It is a recurrent theme. But there is a heaven that many of us neglect. Kung tayo nasa Panginoon, wala na tayong inabangan kundi yung wala pa. But there is a heaven that is now. Let's take a look at heaven as now. What I call the heaven in the mind, and you may want to call it the same way if you agree. Where is it? It is here, in the heart, in the mind. Whatever your concept is of the center of one's personality. Hindi yung mga langit na ang mga poste ay Doric or
Corinthian na parang mga Greek buildings. Hindi yung langit na mga marble floors at may mga ulap-ulap ang pinag-uusapan. The heaven that is in the heart and in the mind is primarily what Jesus wants people to have. Luke 17:20-21. Once having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The kingdom of God does not come with your careful observation, nor will people say, 'Here it is,' or 'There it is,' because the kingdom of God is," read church, "within you." This is a world of meanings, often neglected by many people because they're obsessed with the heaven up in the clouds. Sabi sa kanya ng mga Pharisees, teachers of the law, religious leaders and experts, kailan ba naman darating ang kingdom of God? Sabi ng Panginoon, aba, hindi yan darating sa kaaabang nyo. Dahil hindi yan pwedeng abangan na parang paradang dumarating. Na pwedeng sabihin, ayan na, dumarating na ang kingdom of heaven. Ayun, nandun, nandito. Sabi niya, hindi. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyong kalooban. Nasa inyong puso. If you like to say, it is in your mind. Pero hindi yung negatively speaking na in the mind meaning haka-haka lamang at hindi totoo. Kundi nasa inyong kaibuturan ang pagkatao. The kingdom of God that Jesus was always talking about is a kingdom in spirit. John 1:12, "Yet to all who received Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God." So pag tumanggap ka na sa Kanya, nanalig ka na, anak ka na ng Diyos, therefore you are a citizen of heaven. At alam niyo po yung citizens, wherever they go, they are protected by their embassy. That's why the church is the embassy of heaven on earth. It is the advance party, the sanctuary, the refuge of those who believe in God. Kaya nga po ang mga ambassadors, kita nyo po ang mga embassy nila kahit sa ibang bansa, may flag nila because it is considered an extension of their territory and the host government cannot assault it, cannot even get inside it without the permission of the host country or the embassy. And when the ambassador rides his car and this car bears the flag of his country, not even our local policemen can give them a parking ticket. We cannot apprehend them. Hindi sila pwedeng hulihin kung ayaw nilang pahuli because that car becomes an extension of their country. Embassy pa lang yan ng tao, yung embassy ng Diyos. Kaya sabi, bagamat may tunay na kinalalagyan ng Diyos sa mga kalangitan kung nasan man yon, pero ang puso ng mananampalataya, embassy of heaven. It becomes an extension of the kingdom of God so that the people of God can take refuge and protection and nourishment in it. Kaya ang mahalaga po, ma-develop natin yung kingdom of God that is within us. When does that happen? When do we begin to enjoy the kingdom of God? Yung pinag-uusapan natin kingdom that is yet to come, pag dumating na yon o pag namatay ka at napunta ka doon, according to the beliefs of many, pero habang buhay ka pa dito, paano? Yes, you can have that kingdom here. If having Jesus is salvation, if having Jesus is heaven, then that heaven is here and now. Tulad ng sinabi niya kay Zacchaeus sa Luke 19:9, Jesus said to him, "Today salvation has come to this house." Not later, not in the future, but today. Salvation has come to this house. The people here have become citizens of heaven. Their hearts, their home, become embassies of heaven. And if it's Jesus that is the key to that heaven, then it is not only now, but it is for always. Hebrews 13:5, "Never will I leave you, never will I forsake you." It is always. It is not just now. Now, how do you get there? Because the kingdom that we're talking about is not a physical place, then you don't go there by transportation, but you go there by transformation. Because it is a spiritual kingdom, then it can be had and enjoyed through a spiritual experience. So how do you have the kingdom of God that Jesus is talking about?
by transformation first in thought. Because it is in the mind. So if you're going to change the contents of your mind, you have to change the way that you think. Romans 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Huwag na daw makiayon sa paraan ng pag-iisip ng sanlibutan, kundi baguhin ang lahat-lahat at magbago sa pamamagitan ng pagbabagong loob, pagbabago ng isip, pagbabago ng paraan ng pag-iisip. Sapagkat kung nagbabago tayo ng paraan ng pag-iisip, mababago ang paraan ng ating pagkilos, mababago ang ating mga gawa, mababago ang ating mga kinakahiratian at ang ating mga habits, mababago ang ating pagkatao, therefore mababago ang lahat. Kahit ang buong paligid mo hindi nagbago. Dalawa po, at least two, dahil marami yan, there are at least two forms of reality that we can experience. One is the reality that is physical. Yung nangyayari, halimbawa, meron kayong asawa o kasintahan o mahal sa buhay in a romantic way, at nakita nyo nakikipagyakapan sa iba, kitang-kita nyo, reality happening physically, ano mangyayari, mararamdaman ninyo? Bibilis ang inyong pulso, lalakas ang tibok ng inyong puso, mag-iinit ang inyong mga punong tainga, luluwa ang inyong mata, magkakaliko-liko ang inyong muka, at matitigas ang inyong muscle, at susugod kayo at magagalit kayo at maninibugo kayo dahil nakita nyong totoo. Physical reality. Ngayon, another reality that is in the mind. Nasa bahay kayo, wala ang inyong mahal sa buhay, malayo, pero naisip-isip nyong siguro may kayakap siyang iba ngayon. Nagyayakapan sila, napakatamis ng kanilang samahan. Anong mararamdaman nyo? Bibilis ang inyong pulso, lalakas ang tahip ng inyong dibdib, maninigas ang inyong mga muscle, magkakaliko-liko ang inyong mukha, mag-iinit ang punong tainga nyo. Lahat ng nangyayari, pag physically na nangyayari yon, mangyayari sa inyo. Pero, it's all in your mind. And yet, although it's only an imagination, it's already affecting you as if it's really happening. Because really, it has already happened. Maybe not in physical reality, but inside of you, it happened. Kaya kung gusto po ng tao na magkaroon ng kalangitan, kapayapaan, katahimikan sa kanyang puso, sa kanyang buhay, hindi niya kailangang baguhin ang mundo dahil ang tagal pa bago mangyari yung tutupukin ang mundong ito at babaguhin ng Diyos. Alangan namang intayin niyo pa yon. Hindi kailangang magbago lahat ng masasama, baguhin lahat ng problema ninyo, magkaroon kayo lahat ng pera, gumaling lahat ng inyong sakit para kayo sumaya. Because when you decide in your heart that you're going to enjoy the peace of God, and you believe that God can give it, you can have it no matter what the situation is. And that is the heaven in the mind. At iyon ang marapat nating naisin na makamtan habang hinihintay natin yung physical, tinatawag nating real heaven. Kailangan maranasan natin ipinangako ni Jesus that the kingdom is within you. Kaya ang mga tunay na mananampalataya, ang malalalim ang mga pananalig, kahit walang kapera-pera, hindi nag-aalala. Sasabihin nila, well, may Diyos. Pagkakain na ako, papakainin ako ng Diyos. Yung mga may sakit na hindi pa gumagaling, sabi nila, may Diyos. At kung hindi man ako gumaling ngayon, napadali ang aming pagkikita, gumraduate ako mula sa buhay na ito, hindi ako masyado mag-aalala. Yung mga ang anak ay malalayo, ang mahal sa buhay ay malalayo, nag-aalala sa simila, may Diyos. Yung Diyos ko dito, Diyos din doon. Kakausapin ko ang Diyos, ibibilin ko. Mas mahal nga yun ang Diyos kaysa mahal ko yon. So, magpapakapayapa ako dito. Pero yung mga taong wala sa Diyos, kahit nandyan na yung pera, nandyan na yung pagkain, nandyan na lahat, ligalig pa rin ang buhay nila at magulo pa rin. Because they don't have the heaven in their heart. And what do they have? The hell that is in the heart. Kasi kabaligtaran lang yan, because there are Christians who are going definitely to heaven in the next life, but on earth they live in hell.
Because the hell that is in the mind is what is ruling their lives. So you want to enjoy heaven now? Be transformed by the renewing of your mind. Huwag niyong bigyan ng Diyos ng napakaraming kondisyon. Magbago sana ang aking biyanan para ako matahimik, tumalino ang aking anak, lumaki ang aking pera, magkaroon ako ng bahay, lahat. Paano mangyayari lahat sabay-sabay? Nabubuhay tayo sa isang mundong napaka-imperfect. Pero nangyayari yan. The Lord said, hindi na dumarating ang langit sa kaaabang nyo, hindi yung makikita kahit kailan, because it is in the heart. It is within you. 2 Corinthians 3:18, and we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Ano lang po ang central thought nito? Kung tayo nasa Panginoon, palalim ng palalim ang ating pananalig, pataas ng pataas ang ating espiritu, at patibay ng patibay ang ating pananalig, to the point that heaven is already real inside of you. Tulad na nga sinabi natin kanina na example. Kayo mga tao, init na init, merong mga taong sobrang lakas ng isip na i-imagine nilang nagiginaw sila at talagang nagiginaw. Meron naman mga tao na ini-imagine lang nila ang isang napakatahimik na puok, may mga ibon, mga halaman, may batis, na kahit nakatira sila sa estero, sumasaya ang kanilang pakiramdam because it is their garden in the heart. Masyado kasi tayong mga tao na nagiging physical, that we allow our physical environment to limit us. But never forget that we are spiritual beings, that you can transcend your environment and actually be where you want to be. If you are spiritual, because the Spirit knows no bounds, and the Spirit is timeless and spaceless. Only the physical body is limited by time and space. That's why, Christians, if you're going to have more and more of this heaven in the mind, you have to have more and more of praying. In fact, meditating. Kung sinabi ng Panginoon that don't make your prayers very long because the Father in heaven knows what you need before you ask Him, bakit magdamag kung minsan siyang nananalangin, sabi sa Biblia, o kaya maghapon nandun siya sa isang lugar na nanahimik? I like to believe that He's meditating, that you meditate on the law of the Lord, you meditate on the beauty of God, you meditate on the goodness, the mercies of God. And according to scientific discoveries lately, in fact, it was featured in the January 23, 2006 issue of Time magazine. Nasukat nila yan scientifically, yung mga taong mahilig mag-meditate, that daily meditations physically transform the cerebral cortex. The cerebral cortex is the biggest part of the brain. It determines intelligence and personality, the interpretation of sensory impulses, yung paggalaw ng ating katawan, the motor function, all of that is determined by the cerebral cortex. At sa mga sinukat na cerebral cortex ng mga pasyenteng nakiisa sa isang scientific test, yung mga mahilig mag-meditate, pakapal ng pakapal yung cerebral cortex nila. When your brain changes physically, it will change the way it functions. When its functions change, your thought patterns will change. When your thought patterns change, your behavior will change. When your behavior changes, your personality changes. That's why you can make heaven on earth if you know how to tune into God through meditation. At yan ang nawawala sa ating buhay. Pati yung mga tinatawag nating magko-quiet time, actually 5 minutes. Nauso na yung 1 minute with God, 5 minutes with God, na parang ganun lamang pala ang pakikipagniig sa Diyos. Basahin ng isang verse, basahin yung explanation, sasabihin sa iyo ng instruction, pray about this, and pray ka ng konti, and you think na nagbulay-bulay ka na. No wonder there is so much spiritual weakness and failure because we have very little meditation and aloneness with God. It is a spiritual activity that is personal, that every Christian must develop. Yung pakikipagniig sa Diyos. Tulad ng ginagawa ng mga sinaunang Pilipino na lagi nakikipagniig sa
mga bagay na lampas sa physical. Kaya nga po tulad ng aking na-share na sa marami, pagdating ng mga Kastila at hanggang nakaalis na lang sila, hindi pa naintindihan kung bakit ang mga Pilipino ay lagi nasa duyan. Bakit nga ba laging idinuduyan ang mga Pilipino? Bata pa lang sa duyan, paglaki ibang duyan naman, at pagtanda silyon, nauugoy-ugoy pa rin. Sabi na pagkatatamad ng lahing ito, laging uugoy-ugoy. Ang di nila nababatid, at marahil, ewan ko kapatid nyo ha, ang ating mga ninuno, actually nagbubulay-bulay pagka nagduduyan. Pagka uugoy-ugoy, sisilyon-silyon, ay sila ay nag-iisip-isip, nagninilay-nilay, nagmumuni-muni. At sigurado sa ibang mga languages ng Pilipinas, may equivalent yung mga salitang yan. Nang ibig sabihin lang, nililimot ang physical environment at iniisip o kaya ay nakikiisa doon sa mas mataas na level of consciousness. No wonder our old people, though they may not have been formally schooled and trained in higher levels of academic institutions, no wonder they are full of wisdom. Bakit ang mga lolo at lola natin, lalo na noon, pag humingi ka ng payo, magagandang mga salita ang lumalabas sa kanilang bibig, mahuhusay ang mga kanilang mga pananaw sa buhay, sapagkat nasusuri nila ang buhay, nalalaman nila ang mga makakalagat hindi, kaduduyan at kasisilyon. Yung mga sociologists ngayon, psychologists, psychiatrists, ano po ang kanilang ina-advance na mga dapat gawin daw ng modern persons? The art of doing nothing. Gusto nilang ibalik doon ng tao dahil sobrang naging busy. Paggising, magbubukas na ng radyo o TV kahit hindi nanonood. Kahit naglalaba, naglilinis, may umaandar na kung ano dyan. Hindi na nabakante ang isip, lagi na lang may bombardment. May nakasaksak pa sa tenga, napapakinggan, lagi na lang may binabasa, lagi na lamang na may pinapanood, walang katahimikan. Kaya mahalaga po yung pagbubulay-bulay. Because as has been scientifically proven, although we don't need to be persuaded by science to believe what the Bible says, but it is nice that science not only accepts but also proves na talagang may nangyayari pagka madadasalin ang tao. So manalangin. Kailangan natin ng pagbabago ng isip. Hindi natin kumisan na lubos na naunawa ang halaga ng pag-iisip. So paano natin mababago ang ating buhay? Kailangan baguhin ang pinagagagawa ng utak na ito, ang ipinag-uutos niya sa atin at pinag-iisip niya. That's why the Bible says very, very clearly, be transformed by the renewing of your mind. So kung dati tayong pala reklamo, gusto niyo magkaroon ng heaven on earth, baguhin ang ugali at huwag lagi nagre-reklamo. Maghanap naman kayo ngayon ng mapupuri. Then you will begin to see beautiful things. Kung dati kayong laging galit, baguhin nyo naman, gawin nyo naman kayo maibigin. Dati kayong lagi nang maramdamin, baguhin. Gawin natin na mapagtanggap tayo ng mga sinasabi ng iba kahit na nakakasakit at sabihin natin, hayaan mo, opinion mo lang yan. I don't think that's my opinion about myself, so I will never permit your opinion to hurt me. And I forgive you. Yung dati tayong maiinipin, hinahabaan mo ang iyong pasensya. So, sa pagbabago ng pag-iisip, mababago ang lahat. Huwag niyong asahan na babaguhin ng Diyos ang planeta para tayo sumaya. Dahil, yung merong outdoor activity, ayaw niyang umulan. So, ang dalangin niya sa Diyos, Diyos ko po, huwag mong papaulanin bukas. Pero, yung mga magsasaka, Diyos ko po, paulanin mo na bukas. So kung yung gagawin sa kapaligiran mo ang magdedetermine ng ikaliligaya mo, anong gagawin ng Diyos? Iba-ibang hinihingi ng tao, alangan mang umuulan sa'yo, tahimik sa kanya tuyo. Pero kung umulan naman at hindi, determined ka sa puso mo na makita yung blessing ng Lord doon, you will always be blessed. Kaya may pera ka't kaya wala, kung determined ka na pagka meron, isa-celebrate ko ang goodness ng Panginoon, at pag wala, lalo ko namang isa-celebrate yung dependence ko sa Kanya. So kaya wala at kaya meron, payapa ang buhay mo. Nasa pag-iisip ang lahat. Mga kapatid, lalo ang matatagal na sa Panginoon, kung meron kayong dating mga personality problems o kaya mga difficulties at nandyan pa rin hanggang ngayon, isa lang ang nakakatiyak na pwede natin sabihin, sa hinaba-haba ng pagkakristyano nyo at sa dinami-rami ng narinig nyong verses, di nyo pa rin binago ang inyong pag-iisip. Kaya ganyan pa rin tayo.
Walang ibang pwedeng sisihin. Kung lagi ka na lamang nagdedemand na mapansin ka, lagi kang magtatampo. Kung lagi kang naghahanap na ikaw yung center of attraction, lagi kang mabibigo at lagi kang magiging walang kwenta dahil nang aagaw ka lagi ng eksena ng iba. Change the way you think and the world will suddenly become heaven on earth. So be transformed in thought and be transformed in deed, as we have been saying. Luke 19:8, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, Lord, look, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. So ano pong pinag-uusapan dyan? Si Zacchaeus na tax collector, mukhang pera, maraming dinaya, encountered the Lord and suddenly he changed the way he thinks or he thought. At sabi niya, yung pagpapahalaga ko nun sa pera, babaligtarin ko na ang papahalagahan ko yung katotohanan, katwiran, tao at Diyos. So Lord, ibabalik ko na sa mga dinaya ko ang aking mga kinupit, ipapamigay ko sa mahihirap ang iba kong kayamanan, iibahin ko ang buhay ko. Bakit iibahin? Kasi naiba ang pag-iisip. Bakit naiba? Dahil nakita niya si Kristo. So it's also a transformation in essence and spirit that is important. Exodus 34:29, when Moses came down from Mount Sinai, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord. Pati ang mukha niya ay kumikinang at lumiliwanag dahil nakapanayam niya ang Panginoon. May pagbabago talaga yung mga napapaharap sa Diyos. 1 Corinthians 6:11, and this is what some of you were, meaning mga dating nasa kasalanan. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So pwedeng mabago ang lahat sa pamamagitan ng ating pananalig at pagsunod sa Panginoon. So change in essence and change in spirit. And it can be done by transcendence, by independence and freedom from the world. Hindi ka masaya lang pagka merong tubig. Kahit wala, masaya ka. Hindi ka masaya lang pagka maganda ang panahon. Masaya ka rin kahit umuulan. At mga kapatid, gusto ko pong bigyan ng puna ito, huwag niyong sinasabing bad weather. There is no such thing as bad weather. Because weather comes from God. Kahit kumikidlat-kidlat, nare-recharge ang electrons ang ating atmosphere. Kailangan ng planeta ang mga kidlat. Tumabi-tabi ka lang nang huwag kang tamaan. Pag malakas ang hangin at may bagyo, nare-replenish ang mga energies ng mundo. Binabalanse ang mga imbalances. Yung sobrang init dito, inaalis. Yung sobrang lamig, inaalis. Kaya lumalakad ang mga init at lamig. Huwag ka lang pakalat-kalat para di ka sipunin. Don't say bad weather. You might want to say rainy weather. You might say windy weather. You might say ang lakas ng ulan, ang lakas ng kulog, ng kidlat. Pero huwag niyo sabihin masungit at masamang panahon. Dahil galing din yan sa Diyos. Appreciate natin yan. John 16:33, I have overcome the world. Kaya kong sumaya kahit pinapalungkot ako ng mundo. Ephesians 4:22 says, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. So we have to continue to put off our old self, so that there will be space in your heart for heaven on earth, for heaven that is in the heart and in the mind. And of course, we get transformed by association with Jesus. When you are associated with Jesus, changes will happen naturally. Yung mga dating dungo na mga di nag-aral, mga mahiyain at may mga inferiority complex sa mga probinsyano, tulad ng mga disciples ng Panginoon sa Acts 4:13, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that this man had been with Jesus. Nagulat sila, ba't ang lakas ng loob ng mga taong yan? May mga PhD ba para magturo? Mayayaman ba yan? Walang pinangingimian? Nagsasalita ng gustong sabihin kahit sino kaharap? Bakit wala silang inferiority complex? At sabi niya, ay oo nga, kasama ni Jesus. Kaya dapat lang asahan mo na merong boldness. Kaya mga anak ng Diyos,
Kung si Jesus nasa inyo at si Jesus sa inyong Panginoon, you have no business feeling inferior to anybody. Hindi kayo dapat may mga mahihiyain ako, hindi ako makakanta, hindi ako makabasa, na para kayong bulating na mimilipit na kinakagat ng langgam tuwing tinatawag para magbasa ng Bible. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos yan. They remembered that these men had been with Jesus. Kaya kahit hindi sila nakarating sa mataas na paaralan, malalakas sa mga loob, hindi mga mahiyain, ganyan ang Espiritu ng Diyos, pinapalaya tayo mula sa ganitong mga inferiority complex. Kaya huwag kayong magpatuloy sa ganitong mga di magandang mga kaugalian na ayoko, nahihiya ako, huwag akong umattend, baka ako matawag. Hindi bagay yan sa mga anak ng Diyos, because we must have the spirit of strength and courage. Although we should still be proper. Hindi naman sobra tayo mga presko at mga mayayabang, pero hindi tayo dapat mga dungo at mga mahiyain dahil anak tayo ng Diyos. At ano pa? The change of essence by connection. When you are connected with the Lord, you will be powerful. John 15:5, I am the vine, Jesus speaking here, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So may magagawa tayo basta't lagi tayong nakakonekta sa Panginoon. So how not to miss, in fact, how to enjoy this heaven now? Claim it. It's there for you to claim. Pero dapat siyempre makilala yan. Matthew 13:44-45, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought the field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. At ano daw po ang ginawa ng merchant ito? Nung makita niya yung pearl of great value, ibinenta niya lahat ng kanyang alahas para ma-afford niyang bayaran at kunin yung pearl of great value. When you recognize the kingdom of God, pay with it. Pay for it with everything you've got. Ang kapayapaan pala ay kalimutan nyo itong si bigote, kalimutan, because you have found the pearl of great value. Ang katahimikan pala ay tigilan nyo ang pandaraya, kahit na maraming perang binibigay yan sa inyo, tigilan yan, ibayad yan, bilhin yung pearl of great value, which is the kingdom of heaven. Ang kingdom of heaven pala ay buhay na malinis at hindi immoral, pues kalimutan ng mga immorality kahit nagbibigay ng pleasure, because you pay with everything you have for the kingdom of heaven that you have discovered. May bayad. Hindi naman pera ang bayad dyan. Ang bayad lang ay pagpili. Pinipili mo ito kaysa sa iba. Pinipili mo ang kapayapaan kaysa sa gulo. Pinipili mo ang kabanalan kaysa kasalanan. Pinipili mo ang katuwiran kaysa kalikuan. So you pay because you now will have to abandon even bad habits that have become parts of our lives. But when you find the kingdom of God, pay for it with everything you've got because it's worth it. Hindi dapat panghinayangan ang mga sakripisyo, ang mga tinatanggal sa buhay at mga pinuputol na relasyon para lang lubos na maghari sa ating puso ang kaharian ng Diyos. Sapagkat isa lang ang kasya sa puso mo at any given time, you cannot serve God and other gods. Kailangan pumili ka. At ang mahalaga, makita natin ito ang mahalaga, ito ang kailangan ko. Kaharian ng Diyos, langit sa puso ko, kapayapaan, paraiso dito sa lupa. Kailangang baguhin ko ang aking buhay, ang aking pag-iisip, and it will be yours. So you've got to claim it, recognize it. Or baligtarin nyo, recognize it first, then claim it. But you've got to have the heart and the eyes to see that this is what you need. And usually what we need is not what we want. And what we want is not always what we need. Nakilala ni Nicodemus si Jesus sa dinami-rami ng mga naging teacher sa Israel. Sabi niya, alam ko kayo galing sa Diyos. Nakilala niya si Peter sa dinami-rami ng opinyon ng mga tao tungkol kay Jesus. Sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Nakilala niya. At si John, sa John 6:66-69, yung mga natutuwang sumunod kay Jesus dahil lagi napapagaling, napapakain, etc., etc., nung turuan niya ng mahihirap na bagay, nag-alisa na yung iba. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Iniwan nila si Jesus. You do not want to live too, do you? Jesus asked the 12. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life.
we believe and know that you are the Holy One of God. So nung marami nang umaalis, itong mga talikod kay Kristo dahil mahirap na ang mga itinuturo niya, sabi niya doon sa mga 12 na ito, o kayo, hindi niyo naman gustong iwan din ako, ha? Bakit naman po namin kayo iiwan? Kayo ang pinagmumulan ng mga salitang nagbibigay ng buhay. So sabi nila Peter dito, kahit mahirap, kahit hindi namin laging nauunawaan, kahit na ang buong mundo'y tumalikod, hindi namin gagawin because we knew you. We met you and we know that you are the word of life. And if you have met the Lord and you know that He is the word of life, you will not leave Him just because it is inconvenient. You will not leave Him just because there are other desires that you want to prioritize. Because He is the word of life. So, what do? How can you enjoy heaven now? Think it. Hindi ko sabing think about it, but think it. Yun ang gawin yung iniisip nyo. And the power of thought, the reality that is beyond the physical, will become real in your lives. Live it and live in it. Live in that heaven now. Though your environment does not look like it. Remember, it is in the heart. It is within you. Ang kagandahan ng langit na ito, kaya niyong dalhin kahit saan kayo pumunta. You dignify a place by being there. You bring heaven with you. That's why it is important that we become ambassadors, extensions of the kingdom of God. Philippians 1:21, for me to live is Christ. So live Christ, live in Christ, and let Christ live in you. And no matter what your environment is, you will have this heaven on earth. So be sure that you will go to heaven that is yet to come. Na hindi naman ang topic natin ngayon. Tiyakin nyo rin na kasama kayo doon sa darating pa. At alam nyo naman itinuturo, believe in the Lord Jesus, accept Him as Savior and Lord, and you will be made children of God. But meanwhile that it is not yet, make sure that you are in heaven now, the heaven that has already come. In fact, the heaven that can readily come to anybody. Matthew 12:28, pinag-uusapan na naman kung nasan yung kingdom at kailan. Sabi ni Lord, but if I drive out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Sabi niya, anong inaantayin yung mga ulap-ulap, trumpet-trumpeta? Kung nagpapalayas ako at lumalayas sa mga demonyo mula sa mga buhay nyo, dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. So ano po ang isang patunay na nasa atin ang kaharian ng Diyos? Napalayas na ang mga demonyo at demonyitong nakikitira sa atin. Kaya titingnan nyo lagi ang sarili nyo, sarili natin, mananalamin tayo, may mga alaga pa ba ako? Kasi pag dumating si Jesus at dumating yung kingdom sa inyo, isa sa mga senyales nun, napalayas ang mga demonyo. So tanungin yung katabi nyo, ikaw, may alaga ka pa ba? Na yung pagka naprovoke ka, nalilimutan mong Kristiyano ka. Diba? May alaga ka na dyan, paalisin yan. Sabi ni Lord, if I drive out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Dumating na. Huwag niyong abang kayo ng abang, kailan, petsa, compute. Hindi yan ang sinasabi ni Jesus na darating. Sabi niya, nasa puso mo. So do not just treat and diminish and minimize and trivialize the present life as just a preparation for the coming heaven. Mahalaga mga kapatid ang buhay na ito. Huwag natin siyang walain ang halaga sa pamamagitan ng pagtuon lang natin sa darating pa. Nalilimutan tuloy natin yung ngayon. Narito yan ngayon. Life now, life here offers fullness. In fact, it offers heaven. Sabi ni Lord sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Here and now, you can have a full life. But it depends on what is full. Kung sa'yo ang full life ay yung may 3 bahay, may 5 kotse, may 5 asawa, may bilyones, hindi ka na siguro magiging full kahit kailan. So kung hindi mangyayari yun, what do you do for you to be full? Change your mind. Change what is the meaning of full and you will be full. It's all in the mind. So what is important for us is to find, to experience, to enjoy
and to share this heaven now. Brothers and sisters, with the help of God, you can create this heaven in your heart, in your home, in your community, in our church, in our nation, on earth. Heaven on earth. Aming Diyos, buksan niyo nga po ng lubos sa aming isip nang lalo pa naming maunawa ito. Itong heaven that is in our heart. The kingdom of God, the kingdom of heaven that is inside us. Ipaunawa niyo po ito sa amin, Panginoon. Sa mga kapatid namin panauhin na nabubuhay sa malaimpyernong paraan, ituro mo na pwedeng maiba ito. That by receiving Jesus into our hearts and lives, we can become children of God, citizens of heaven, and we can create heaven in our hearts. In fact, even in our midst. Ituro mo sa amin, Panginoon, yung halaga nung darating pa na itinuturo sa Biblia at yung dumating na itinuturo rin ng Panginoong Jesus. Buksan niyo po ang aming mata kung anong nagiging sagabal para kami maka-enjoy nitong heaven, nitong kingdom of God within us. Ano po sa paraan ng pag-iisip namin, sa paraan ng pamumuhay, ang naglalayo sa heaven na ito at naglalapit doon sa hell on earth? Teach us. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Suriin ang ating mga sarili. At kung sa inyong pananaw, you enjoy this heaven, this kingdom of heaven within you, thank God, it is only possible because of God's grace. And extend that heaven to other people. And if you think na kulang yon, madalas nga nagiging parang hell, mag-isip. Humingi ng karunungan sa Diyos so we can identify and destroy that which takes the place of the kingdom in our hearts. Empty your heart of the kingdom of hell. Empty your heart of the elements of hell so that there may be enough space for the kingdom of heaven. Be alone with God, and may the Spirit of God guide us to apply these wonderful things in our life today. John 10:11. The good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. Salamat, Panginoong Jesus, at kayo ang aming pastol, mabuting pastol. Turuan niyo po kaming lalo pang maunawa ang kahulugan ng napakamakahulugang pangungusap na ito, na kayo ang aming mabuting pastol. Buksan niyo po ang aming isip, ang aming puso, at buong kaluwagang loob naming matanggap ang inyong pag-akay, pagtutuwid, pagtuturo. Be our speaker, Father. We seek your voice in the name of Jesus, your Son, our good shepherd. Sa mga pag-aaral natin, ang mga nakaraan ay natunghayan natin yung sinabi ng Panginoon that I am the light of the world, among many other statements. In that message, I am the light of the world, we met a man born blind.
Mula pagkapanganak hanggang nakakruslandas niya si Jesus, siya ay bulag. Pinagaling siya ni Jesus. Pero ang mga so-called shepherds, yung mga Pharisees and religious leaders, hindi natuwa. Siya ay inusisa, pinressure, ininsulto, at sa huli ay itiniwalag pa. Jesus gives sight to a man who effectively represents humanity and exposes the blindness of religious leaders, bad shepherds, and then reveals, I am the good shepherd. At sa pag-aaral na ito, ibabalik-balikan natin itong tagpo ng blind man na binigyan ng Panginoon ng kanyang vision. But before that, long ago, the Most High God had already shown what bad shepherds do. Itong issue ng good shepherd, siyempre, ito ay umaalingaw-ngaw, nag-e-echo from the issue of bad shepherds. May pinanggagalingan nito, hindi ito nanggaling sa wala. At noon pa man, meron ng pagbubunyag ang kataas-taasang Diyos tungkol sa mga bad shepherds. Sa Ezekiel 34, sabi niya, I myself will search for my sheep and look after them. Ako na. I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak. I will shepherd the flock with justice. Bakit kailangan gawin ito? Kailangan ang good shepherd because the flock is neglected and ruled with force, harshness, and injustice. I am the good shepherd in John 10 is Jesus delivering the promise. Nung sinabi ng amang Diyos sa Ezekiel, ako na ang mag-aalaga sa mga tupa, ako na ang hahanap sa mga nawawala at naliligaw, ako na ang magpapagaling sa mga may sakit. Siya na ang sinabi niya, ako na ang mag-shepherd sa mga tao. Then, Jesus appears and says, I am the good shepherd. Ako na ang katuparan ng ipinangako ng Ama. The Most High liberates the oppressed sheep and shepherds them through Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, nagsya-shepherd ang Ama. Jesus defines and describes the bad shepherds. John 10, 1-5, tandaan ninyo ito, ang mapasok sa bakuran, sometimes called sa mga ibang versions na kulungan, ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, meaning kundi sa maling paraan, ay magnanakaw at tulisan. Yan ang mga bad shepherd. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan, meaning tamang process and method, ay siyang tunay na pastol ng mga tupa. Pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Siya'y nangunguna sa kanila sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ang ganda ng idinedescribe dito ng Panginoon na relasyon ng good shepherd at ng mga tupang mulat at bukas ang tainga para makarinig. Pag nagsasalita yung tunay na mabuting pastol, nauulinigan yon ng mga tupang matamang nakikinig. Nakikita nila ang pagkakaiba ng tinig na ito sa mga tinig ng mga nagkukontor yung mga pastol, ng mga masasamang shepherds naman. At pag nadinig ng mga mapanuring tupa, ang tinig ng tama at totoong pastol, nakikinig sila. Hindi lang ibig sabihin that they literally hear the sound waves, sumusunod sila. Ang voice ng good shepherd ay kabaligtaran ng force ng bad shepherds. Nakita naman natin na mga bad shepherds ay laging namumuwersa, nananakot, laging kinukulong yung mga sheep at ginagatasan lang. Pero sa good shepherd, hindi kailangang ikulong ang tupa para manatili. They volunteer to stay. Because they understand the good reason for staying. Hindi kailangang hilahin o itulak para sumunod. Bad shepherds do this. So always refer to Jesus as good shepherd to examine today's shepherding
around the world. Binigyan na tayo ni Jesus ng standard. What is good shepherding? Hindi lang yun for information, but for reference. Para masuri, matimbang natin ang mga iba't ibang uri ng shepherding happening around us para maklasify natin, good ba o bad? Makikinig ba po o hindi? Psalm 23 describes the good shepherd and what he does. The shepherd leads the sheep to green pastures and quiet waters. He restores the soul and guides in right paths. The shepherd's voice does not lead into fear. Hindi nananakot. Ang inuuwian ng pagsunod sa tinig ng totoo, tama at mabuting pastol ay kapayapaan, katahimikan, kapahingahan. So doon pa lang malalaman mo na kung sumusunod ka sa good shepherd or not. Saan ka ba nadadala? Saan ka napupunta? Saan umuwi ang mga usapan? The voice of Jesus is not the voice of exploitation, religious ownership, or control. It is the voice that calls the sheep into life. Kaya sabi niya, I came that they might have life and have it to the full. Ang agenda ng Good Shepherd ay yung ikabubuti, ikagiginhawa, ikaluluwag, ikatatahimik ng tupa. So, kilalanin ang intent ng tinig. Bumubuhay ba o nanggagamit lang? Kasi noon pa man, hanggang ngayon, maraming ganyang masasamang pastol. Umaakay ba patungo sa full life o nagkokontrol lang at nangkukulong? Ano bang nararamdaman mo? Anong sinasabi sa'yo ng dibdib mo pagka sumusunod ka sa isang tinig? Lumalaya ka o nakukulong, napipilitan ka o nagiginhawahan? Nare-relax ka ba o nai-stress? Suriin kung bakit sumusunod sa sino mang sinusundan. Baka takot lang o baka blindness na hindi man lang nasusuri. Ano ba yung nadidinig ko? Saan ba ako dinadala nito? Basta sunod na lang ng sunod, lalo't maraming kasabay. Kaya ang itinuturo ng Panginoon dito sa kanyang I am the good shepherd revelation, manuri, tiyakin yung sa akin kayo sumusunod at hindi sa iba. John 10:8, ang mga shepherds na nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Thieves and robbers. Can you imagine this description? Ngunit, hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. So Jesus alludes to Israel's and the world's long history of bad shepherding and bad shepherds. Ang tinutumbok, tinutukoy dito, tinutuligsa pa nga ng Panginoon ay ang napakahabang kasaysayan ng sangsinukob na pinagharian ng mga masasamang pastol. Meanwhile, the good shepherd calls by voice and the sheep recognize life in that voice. Yung pag narinig nila yung turo, pag narinig nila yung treatment, yung method, yung pamamaraan, nakita nila ang mga ginagawa ng good shepherd, nalalaman nilang, this is life. This is what I need. This is what I want. And this is what I am following the good shepherd for. At ang mga tupang matamang nanunuri ay hindi agad sumusunod sa bad shepherds. Yun ang ginagawa ng mga mapanuring tupa. Hindi ba sa sunod-sunod ng bulag-bulagan? Maraming nasa loob lang sila ng system siguro, but deep inside, hindi naman sila napapapaniwala o nakukuha ng mga maling tinig. All throughout history, there had been bad shepherds. And because of their power, because of the energy that accompanied their ministries, minsan, akala mo lahat na kaya, napasunod, nabighani. Pero sabi ni Jesus, ang mga tupa ko all throughout time hindi nakikinig. Nalalaman nila yan. Kaya lang ako minsan, they are forced to co-opt with such leaderships and with such shepherding kasi napakalakas at napakamapangyarihan, lalo sa iba't ibang panahon, periods of history. This pattern of resistance appears throughout Scripture and even universal human history. May mga tupang hindi ganap na nabihag ng bad shepherding ng panahon nila. There were prophets who stood against kings, priests, and systems
that did not care for the people. And even the Bible is full of this. That dynamic and stressful relationship between the prophet and the king, between the prophet and the priests, between the cave of the prophet and the temple in Jerusalem. Pag binasa ninyo yung buong Old Testament, ang daming tension. And the true prophets of God went to the palace not to dine at the king's table, but to scold the king. Yun ang tension noon. Nasaan ba ang loyalty ng mga totoong prophet ng Diyos? Nasa Diyos o nasa hari na nakaupo sa trono? Pero makikita natin sa kasaysayan, ang mga matatalino, matitino at mga tunay na prophet would go to the palace to scold the king. To remind the king of his godly duties. Hindi para kumain sa kanyang table. May natitirang mulat at tapat kahit sa panahon ng mga bad shepherds. History of the world and history of religion both show that. At pati si Rizal, sinabi niya sa bibig ni Pilosopong Tasio, hindi lahat ay natulog sa gabi ng ating mga ninuno. Hindi lahat ay nahimbing. Hindi lahat ay nadala. Ito ay totoo both sa secular and religious history. Sa Gospels mismo, Simeon and Anna waited quietly, then recognized Jesus' arrival. Samantalang clueless ang buong Jerusalem. John the Baptizer and his followers stood outside the temple, calling people back to repentance, to pagbabagong loob. The teaching of John the Baptizer, his activities, and his flock were counterculture. Tagalabas sila, vilified, demonized, to the point that John would eventually be beheaded. Tagalabas sila, hindi tagaloob. Sa mga madidilim na panig at bahagi ng kasaysayan, ang tunay na mga makadiyos na tao ay nasa labas, wala sa loob. Lalo't kung kadiliman ang nagahari sa loob. John the Baptizer was subject to suspicion, judgment, labeling, envy, and jealousy. But he was the one who was called by God to clear the path of the Lord. The widow of Zarephath and Naaman the Syrian were outsiders. They are not Israelites, but they received mercy, while many insiders received nothing. When Jesus pointed this out, sa Luke chapter 4, the Jews tried to kill him. First, public sermon ni Jesus, sinabi niya sa mga Israelites, huwag niyong isipin na paborito kayo ng Diyos. Guni-gunin niyo yan. Gunitain niyo yung balo sa Zarephath. Ang daming balo sa Israel pero siya ang pinagpala nung panahon ng tagutom. Ang daming may ketong sa Israel pero yung non-Israelite na si Naaman ang binayayaan ng kagalingan. Nung marinig yun ng mga Israelites, nagpantingan kanilang tainga, kinaladkad si Jesus palabas ang sinagog at gusto nilang ihulog sa bangin. Kaya lang nakalusot si Jesus at nawala sa kanilang sakmal. Scripture keeps showing this. God's sheep are not limited to the visible sheep pen. Not limited to those inside the temple system. Maraming panahon sa kasaysayan, ang tunay na mga sumusunod sa Diyos ay nasa labas. Also, not everyone inside the pen or the temple had truly heard the shepherd's voice. Habang yung mga nakakarinig ng tunay na tinig ng pastol ay lumalabas, yun naman mga maraming nanatili sa loob, hindi naman talaga tunay na tinig ng pastol ang kanila naririnig. Yan ang tinutawag ni Jesus na the blind leading the blind. May mga mulat. Some kept waiting, searching, resisting, and hoping. At sa iba't ibang paraan, sila ay tumanggi sa maling tinig. Sila ay lumabas sa system. Sila ay umagwat, nag-distance, up to a point na sumasalungat or nagsasubvert ng mga makapangyarihang tinig
na hindi tinig ng Diyos. When the faithful sheep hear Jesus' voice, sabi ni Jesus, they recognize it. At sila ay tumatalima. Bakit natin binabalikan ang katuroan ito ni Jesus? Because it has universal application. Dahil yung mga masasamang pastol na tinutuligsa niya noon, ay mga buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Marami. At ganun pa rin ang mensahe ni Jesus. Ang tunay na mga nakikinig at nagmamatyag at nag-aantay ng tinig ko, makikilala nila yung tinig ko pag nadinig nila. At tatanggihan nila na sumunod sa mga maling tinig. Kaya sabi ni Pedro sa Sanhedrin, nung nililiti sa mga tagasunod ni Jesus, yung Sanhedrin, siyempre ang official religion, sila ang may makapangyarihan, sila ang legal, pero sabi ni Pedro, we must obey God rather than men. We will obey Jesus, not you. Sabihin mo yun sa oras na napakamakapangyarihan yung system na yun. Talagang ang pagpawalakas ng loob ay mapagmumula lamang sa Espiritu ng Diyos. Even the Sanhedrin, the ruling group of the Israelites, could not make the disciples unknow what they already knew, the voice of Jesus, the voice of truth. The Pharisees could reject the healed man, yung bulag na pinagaling, but they could not make him unsee what Jesus had done. Ang matang nabuksan na ay di na muli pang maisasara. Kaya napakahalaga na nagbubukas tayo ng mata, ng tainga, ng puso. Kaya sabi nung lalaki, matapos siyang debatihin at pagalitan at lait-laitin ng mga shepherds of Israel, sabi niya, ewan ko kung ano sinasabi niyo, kung ano mga pinagtututuro niyo, baka sa ang alam ko lang, I was blind, but now I see. What theology can assail that? Ano mga katuroan at pangangatwiran nyo ang makakapagpalit ng katotohanan na bulag ako, nakakakita na ako ngayon. At sa habang panahon na sumusunod ako sa inyo, ay hindi naman ako nakakita. At pagkatapos ngayon nakakita ako, mamasamain nyo, ititiwalag nyo ako, at tatawagin nyo pa si Jesus na devil. They pushed the healed man out of the synagogue, but they could not pull him away from the voice that gave him sight. Huwag hayaang burahin ng paninira ng bad shepherds ang mapagpalayang gawa ng good shepherd. Timbangin ang nadidinig. Pairalin ang katwiran. Huwag laging sumuko dahil lang ang kaharap ay malakas ang tinig o makapangyarihan. History is replete with examples of people who stood up to follow the voice of the Good Shepherd. Not all sheep outside the official pen are rebels or colorum occulto. Some are just wounded, confused, pushed out, or just never truly shepherded well, or natauhan, namulat, naliwanagan. John 10:7-10. Patuloy ni Jesus, ako ang pintuan, I am the gate. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. And may I add, from bad shepherds, from bad shepherding, saan maliligtas ang papasok sa pintuan ni Jesus? Papasok siya at lalabas. Ang ibig sabihin, pag kay Jesus pumasok, mayroong freedom of movement. Sabi niya, I am the gate. Kung papasok kayo sa akin, kayo ay maliligtas, at kayo ay papasok at lalabas. Maglalabas, masok kayo. Hindi kayo pipigilan. At makakatagpo kayo ng pastulan. Nourishment, refreshment sa labas. At patuloy pa ni Jesus na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay kasi wala, kasi kulang. Buhay na masaganang lubos, hindi salat, sakal, kulong, at pagod. Kasi pangako rin ni Jesus, rest. Napakaraming mga matatapat na mga lingkod ng Diyos. Pag nakipagsarilinan with me, sasabihin,
pagod na po kami. Saan kayo pagod, pamangkin? Sa mga kabanalan? Sa mga gawaing relihiyon? Anong kinakapagod nyo? Opo, hindi lang namin maamin kasi magmumukha kaming masama. Pero talaga pong pagod na kami. Tuyong-tuyo na kami na para kaming desert. Para na po kami mga artista na kukunwaring tuwang-tuwa, masaya. Pero ang totoo po ay kami para ng mga tigang na mga dahon. Maraming ganon kung aaminin. So, teka naman, baka naman bad shepherd ang sinusundan nyo. Kasi sabi ni Jesus, kung susunod kayo sa akin, I will lead you to green pastures. Beside still waters. I will restore your soul. Matthew 11:28-30, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. My yoke is easy, hindi mahirap. My burden is light, hindi mabigat. Ba't ka nabibigatan? Baka naman hindi si Jesus yung shepherd mo. Kaya dapat manuri. Yan ang sinabi sa Matthew 11:28, come to me, all of you who are tired, and I'll give you rest. I am gentle, and you will find rest for your souls. Meaning rest for your heart, mind, spirit. Hindi puro guilt and fear. Performative religiosity. Hindi kapagod Pharisees. Yung totoo, bukal, natural, nagdadala ng kaginhawahan at pahinga habang ginagawa ang mga gawaing pagsunod sa pastol. At sabi ni Jesus, my yoke is easy. Meaning my teaching, method, style is easy on thought and feelings. Kung minsan siyempre yung gawain ng Panginoon nakakapagod sa katawan, pero ang mahalaga ito, hindi pinapagod ang iyong loob. Hindi ka pinapahirapan at tinatakot. Hindi yung puro ka anxiety, puro ka fear. Napapagod ang loob mo, ang katawan mo, paghiga mo, tulog ka, pero hindi ka ginagulo, ginagambala ng walang katapusang pag-usig sa iyong budhi. At sabi pa ni Jesus, and my burden, my demand is light. Ganun ba yon? Si Jesus ba'y nagbibigay ng kapahingahan? At marami nagtatanong, paano po yung babaeng caught in adultery? Di po ba hindi yan ipinabato ni Jesus? Yung po bang ibig sabihin ng love na lang? Pwede na, sige na, gawin mo nang gagawin mo, bahala ka na sa buhay mo, wala na magkokorek sa'yo. Of course not. This love na lang is a very interesting saying. Yung babae, when she was caught in adultery, was brought to Jesus, and she was going to be stoned to death. Anong ginawa ni Jesus? He disarmed the judgmental crowd. Sinabi niya, ang walang kasalanan, batuhin ang babaeng ito. Hindi sinabi ni Jesus na hindi naman kasalanan yung ginagawa niya. Ang sabi lang niya, yung walang kasalanan, edi kayong mambato, mauna na. Binitawan nila isa-isa yung mga bato nila at nag-uwian na sila. At noon, nung napag-isa na lang si Jesus at ang babae, nagkasarilinan, doon binalikan ni Jesus ang tunay na issue. Sabi niya, may nag-judge ba sa'yo? Wala po. Hindi rin kita i-judge. Niya, umuwi ka na and sin no more. Ibig sabihin, sin pa rin yung ginawa mo. Hindi ko yan papalampasin na hindi yun sin. Pero, hindi kita i-judge. At tinuruan ko rin yung mga tao na huwag kang i-judge by looking at their own selves and judging themselves muna. At ngayong wala na sila, nabitawan nila lahat yung batong sana ipupukol sa'yo, let me tell you, what you did was sinful. Pero tigilan mo na, umuwi ka na, hindi kita i-judge. So, hindi binaliwala, hindi kinukonsente yung kasalanan, itinutuwid, pinipigil yung babae, wag mo na ituloy yan, pero hindi siya pinabato. Yan ang ibig sabihin ng love na lang. Hindi ibig sabihin konsintihin ang kasalanan. At magbulag-bulagan tayong kasalanan yon. Ang sabi sa kanya, I will not judge you. Sin no more. Umuwi ka na. Restore your life. So, ang babaeng ito was made to face her sin, but also to receive peace from Jesus, being assured that she was not being judged because it is a God in heaven who judges. Even Jesus was sent not to condemn the world, but to save the world. Ngayon, balik tayo sa mga kapaguran. Pag laging pagod sa pagsunod ang puso at isip, baka ungood shepherd ang sinusundan, manuri.
Jesus the gate is access into care and protection, but also exit to pasture, way in and out toward life. The Jesus gate is not a prison door. Hindi tulad ng ginagawa ng mga ibang shepherd, pag sumali ka sa kanila, wala ka ng kawala, nakulong ka na, hindi ka na pwedeng lumabas, huwag kang makikinig sa iba, huwag kang mag-aaral sa iba, huwag kang makikipag-fellowship sa iba. Dito ka lang. The gate of Jesus is not a prison door. True care protects without strangling, gives space for life and growth. False shepherding drains life and calls it protection. If the fruit is fear, gapos, heaviness, and diminished personhood, naging tau-tauhan ka na lang, sunod-sunuran, hindi yun pasture. If the gate does not lead to protection with freedom of movement, it is not the gate of Jesus. So itatanong mo, pastulan ba ito o kulungan? So, anong itatanong? Pastulan ba o kulungan? Baka naman nakakulong ka lang. Hindi ganun si Jesus. John 10:11-13, Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Palibhasa ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. The false shepherd uses the sheep. The good shepherd gives himself for the sheep. Yung napasok ka sa kulungan doon, yung pala gagatasan ka lang, at kung lumaon pa, ikaw ay makakatay. Danger reveals the shepherd. When the wolf comes, he runs. Ngayon, syempre talinghaga yan. Bagamat may totoong wolves, may totoong shepherd, pero matalinghaga ang turo ni Jesus. The wolf here is not only outside danger, as in the case of the healed man, the wolf may also appear as bad shepherd pressure. So yung wolf, personification of pressure from bad shepherds. Religious intimidation, public shaming, and expulsion for standing with Jesus, tulad ng nangyari doon sa lalaking binigyan ng kanyang paningin. The wolf may be religious tyranny or mob rule. At ang bad shepherds, when facing the pressure of these wolves, of the religious tyrants, the bad shepherd leaves the flock. Kasi ayaw niya mapahamak. Gusto na lang niya makisang-ayon sa mga makapangyarihan, sa malalakas ang tinig, para makip niya yung kanyang whatever he wants to keep. The good shepherd does not abandon the sheep or fellow shepherds when religious tyrants threaten them. Beware, bad shepherds still up to now control many religious spaces. Hindi lang history ang pinag-uusapan natin, current events din ito. Bad shepherds still oppose the work and teachings of Jesus. In the guise of sila ay mga alagad ng Diyos. Bad shepherds still attack good shepherds. They use holy language, they sound protective, guard the fence and the door, preserve the system, and keep the flock tied down. Yun ang ginagawa ng mga bad shepherds. When faithful under-shepherds of Jesus lead people toward truth, freedom, pasture, and full life, bad shepherds deconstruct the teaching and the work of Jesus, or Jesusness. They deconstruct Jesusness. They expel the believer who follows Jesus. Observe, this recurs. Bad shepherds saint themselves and demonize good shepherds. Siyempre, pag mamukhain nilang tama sila, dapat mali yung kabila. But don't be surprised, because even Jesus was accused of working by demonic power. Napakaraming okasyon that Jesus was accused of working by the power of demons. False shepherds keep the flock fenced, useful, fearful,
blind, and dependent. Hindi ka pwede mag-aral on your own, i-spoon feed ka dapat, para yung interpretasyon ng leader, yun lang ang interpretasyon mo, yung ituro lang sa'yo ang alam mo, hindi ka pwedeng mag-aral sa sarili mo lang o makiaral sa iba. Makahalata. Hindi ganon si Jesus. Faithful under shepherds keep leading the flock toward the full life of the good shepherd. False shepherds protect the system. True under shepherds protect the sheep. So ano pinoprotect? Yung system, yung corporate image, o yung nilalang, yung tao, yung individual. Pagka nagkakaroon ka ng mga pagkukulang, sinasabihan ka bang nakakahiya ka sa mga tagalabas? Dapat ayusin mo yung sarili mo para magandang image natin sa labas. Ganun ba yun? O ayusin natin ang sarili mo para guminhawa ka? Pam-PR ka lang ba? Itatakwil ka oras na bad PR na ang dinadala mo sa group? Di-distance na sa'yo para mag-isa kang magdala ng bigat ng judgment ng mga tao? John 10:14-16, Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa bakurang ito. Magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Not every lost sheep wandered by choice. Some were scattered by harshness, wounded by the so-called protectors, pushed outside, and then blamed for being outside. The healed man was cast out for believing in Jesus. Jesus found him again. The good shepherd knows, seeks, and gathers. The lost sheep may be wounded, expelled, misnamed, or abandoned. Yung pala, yung kaisa-isang pinuntahan ni Jesus at nawawala, sinipa lang nung iba kaya nawala doon. Of course, it's one way to look at it. There's an old traditional way to look at it. Makasalanan siya, naligaw siya, nawala siya, so hinahanap. Pero meron pa rin posibilidad na basahin niya na sinipa pala siya, hinahanap tuloy. Dahil yung mga naiwan, sila yung mga judgmental. John 10:16, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. Hindi lang nasa loob ng Religion Incorporated ang flock. May sheep na nasa ibang lugar, outside the bakod. Sabi mismo yan ni Jesus. Ang flock ay yung mga tao, ang sangkatauhan, hindi yung bakod o bakuran. Hindi exclusive space and group. False shepherds confuse the pen for the whole flock. They confuse the kulungan ng sheepfold for the sheep. So akala nila yung kulungan, yung bakod, yung boundary, yun na ang lahat-lahat. Nalilimutan nilang tingnan yung mga nasa loob at nasa labas. Iniisip nila na ang kanilang kulungan na ang lahat-lahat, na ang nasa labas nito ay hindi na kasali. Kaya sabi ni Jesus, I have other sheep that are not in this sheep pen. Huwag yung isipin kayo lang. Iniisip kasi nila na ang kanilang mga alaga, also known as bihag, ang totality ng flock. Na yun lang member nila, yung nandun lang, yung sakop lang nila, yun lang ang mga anak ng Diyos. Iniisip na lang sila lang ang legitimate sheep. So they control and guard boundaries. They monopolize privilege, keep others out, and deny everyone else life. Sa kanila, kami lang, hindi kayo kasali. May psychology dito. This is psychologist in-group bias. Tinatawag na in-group bias. In religious form. Kasi pwede ito in many forms. Anong ibig sabihin nun? Outsiders must be diminished so insiders can feel chosen. Hindi
Hindi ba nakakabigat sa dibdib na maririnig mo sa isang grupong, tayo lang ang ligtas, lahat sila sa labas, pupunta sa imperno. Hallelujah! Tuwan-tuwa naman yung mga tao, sila lang. Hindi sila sumunod sa atin. Sila ay paparusahan forever. Tayo makakatanggap ng mga premyo. Tuwang-tuwa naman ng mga tao. This psychology appeals to insecure people who need belonging to feel like superiority. Kailangan ng mga taong insecure, these types of people, yung feeling na angat tayo, sila hindi. Tayo lang ang in, sila ay out. Hindi sila pwedeng masayang lahat tayo in. Kailangan kami lang, merong out. Hindi tamang kailangan, ako lang yung natuto tayong lahat. No, dapat ako yung first honor. At kayo mga bulok tutorian. That will make me feel good. Hindi sapat na maganda ang damit ko, kailangan damit nyo pangit. Ako lang yung maganda, kayo hindi. May psychology yun. Malalim ang pinanggagalingan. And this type of mentality attracts certain types of people. At yung mga sheep that hear the voice of Jesus, kahit kasama sila ng mga ganong grupo, sa loob-loob nila, hindi sila kampante, hindi sila tahimik. Parang ba ito? Parang ayoko yata dito. Bakit ganito kami? Kasi yun ang nakakarinig ng tunay na voice. And then they subvert it. At kung hindi man mangyari yun, ay lumalayo na lang sila because the voice does not speak for them. False shepherds scatter and exclude. Jesus crosses boundaries to include, to give life, not judgment. John 3:16 is very popular among people, but they forget 17. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Then enters verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn nor to judge the world, but to save the world through Him. He did not come to condemn. Kaya hindi niya tinolerate yung mga taong i-condemn yung babae. Not because yung ginawa ng babae hindi sin, kundi ang mas malaking sin ay to condemn a fellow sinner. Sinner ka rin. Yun ang itinuwid ni Jesus. Remember, hindi limited sa visible sheep pen, and in the context of Jesus' time sa temple, ang buong saklaw ng flock. Some so-called shepherds, they save others and condemn everyone else through their ministry. Kaya sa Isaiah 56:8, for the sovereign Lord who brings back the outcasts of Israel says, I will bring others too. Besides my people Israel, titipunin ko pa ang iba sa Kanya. Ang linaw-linaw, panahon pa ni Isaiah. Hindi kayo lang. Marami pa akong ibang anak na wala dito, titipunin ko rin sila. May iba pang tupa, may iba pang kasama at isasama. In context, others means all peoples. For God so loved the world. For God so loved all peoples, all nations. Kaya walang dapat feeling superior na kami lang ang anak ng Diyos, kayo hindi. God loves all the peoples who join themselves to His Son Jesus. Isaiah 56:6-7. It leads to the line, my house will be called a house of prayer for all nations. Kita nyo, hindi siya exclusive. Pero ginawa nilang exclusive yan. Hanggang dito ka lang, walang tatawid dito, so hanggang pinto ka lang, hanggang labas ka lang. Sabi niya, this will be a house of prayer for all nations. All nation means hindi lang Israel, kundi lahat ng mga bayan, lahi, at people groups na ibig lumapit sa Ama, directly lumapit sa Ama, not via any lahi. Hindi mo na kailangan makilahi, makikamag-anak kung kani-kaninong bansa para ka lumapit sa Diyos. Dapat direct. Acts 10:34-35, God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. Wala siyang pinipili, walang itinatangi, tinatanggap mo lang sa lahat ng bayan, lahat ng lahi, ang sinumang magpapasakop sa Kanya at gumagawa ng tama. At maging sa Revelation 7:9, there was a great multitude from every nation, tribe,
people and language standing before the Lamb. So hindi nawala ang national, tribal identity, maging linguistic ng sino man, because every nation stands equal before God. So huwag tayong bibili ng mga mito, ng mga paborito, sila lang, exclusive lang. It's not a teaching from Jesus. The Good Shepherd gathers one flock under one shepherd. The gate, Jesus removes control of access to life from exclusivist gatekeepers and opens it through himself. Don't limit Jesus' sheep to your own exclusive section only. Don't commit this error. Systems quickly label insiders and outsiders, but Jesus calls people whom the religious system fails to recognize. Bakit kailangang ipagdiinan natin ito? Kasi nag-gloss over lang natin yung mga I am ni Jesus. I am the light of the world. I am the good shepherd. I am the vine. I am this, I am that. Pagkatapos kinahanapan lang natin ng mga asak na mga kahulugan and then move on to the next study. Pero ang lalalim ng mga katuruan ito, dapat hukayin ang lalim, arukin. John 10:19 to 21. Jesus' words divided the hearers. Some called him demon-possessed. Huwag na kayong magtaka, mga tunay na anak ng Diyos, kung natatawag kayong demonic. Kasi si Jesus ang mismong nauna eh. Tinawag na siyang demon-possessed. Others remembered the opened eyes and asked whether a demon could open blind eyes. So yung mga nabuksan na ang makakakilala sa true shepherd. Under shepherds of Jesus could also be labeled. Sabi niya sa John 15:8, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. Huwag kayong magtaka kung magalit sila sa inyo. Nauna na sila sa akin na namuhi. When blind shepherds can't erase the good fruit, they attack the source. John 10:27 to 30, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Ibig sabihin, kung nasa akin ka, nasa bakuran kita, walang makakapagpatalsik sa'yo. Walang makakapagpalaya sa'yo. Bibigyan kita ng buhay na walang hanggan, walang makakaagaw sa'yo. Nakikinig ba tayo sa Good Shepherd? Malalaman mo kung bumubukas ang iyong mata at unti-unti mo nang nakikita ang lalim ng kahulugan ni Jesus sa buhay natin. Napakahalaga. Nadadala tayo to life, to green pastures, whatever it means in your language, to still waters, to rest, peace, and freedom. The Good Shepherd does not possess you. The Good Shepherd is the gate.